After the midnight morning will greet us. After the sadness, joy will appear. After the tempest, sunlight will meet us. After the cheering, praise we shall hear. After the shadows, there will be sunshine. After the frown, the soul cheering smile. Cling to the Savior, love Him forever. All will be well in a little while. After the battle, peace will be given. After the weeping, song there will be. After the journey, there will be heaven. Burdens will fall and we shall be free. After the shadows, there will be sunshine. After the frown, the soul cheering smile. Cling to the Savior, love Him forever. All will be well in a little while. Shadows and sunshine all through the story. Teardrops and pleasure day after day. But when we reach the kingdom of glory, trials of earth will vanish away. After the shadows, there will be sunshine. After the frown, the soul cheering smile. Cling to the Savior, love Him forever. All will be well in a little while. Nearer, still nearer, close to thy heart. Draw me, my Savior, so precious thou art. Fold me, oh, fold me, close to thy breast. Shelter me safe in that haven of rest. Shelter me safe in that haven of rest. Nearer, still nearer, nothing I bring, not as an offering to Jesus my King. Only my sinful, now contrite heart, grant me the cleansing thy blood doth impart. Grant me the cleansing thy blood doth impart. Nearer, still nearer, Lord, to be thine. Sin with its follies I gladly resign. All of its pleasures, pomp and its pride, give me but Jesus, my Lord, crucified.
ages ever to be. Nearer, my Savior, still nearer to thee. Nearer, my Savior, still nearer to thee. Magandang gabi mga kapatid. So tayo po ay nagagalak at nagpapasalamat sa Diyos. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon ngayong gabi para ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa salita po ng Diyos. Maraming klaseng pag-aaral po sa Biblia. Yung pong pag-aaral sa maklat, kung ano ang nilalaman ng maklat, yun po isang uri ng pag-aaral. Minsan nagkakaroon po tayo ng pag-aaral para makita natin kung ano tinuturo ng Biblia sa isang partikular na paksa. Yan ang topical study. Ito po ang ating pag-aaral sa gabing ito. Ito po ay mga bagay na nakakatulong para unawain po natin ang salita ng Diyos. Yung pong pangalan ng para bagang kaparaanan para maunawaan po natin ang salita ng Diyos sa tamang paraan ay hermeneutics. So bahagi po ng hermeneutics ay pag-aaral ng konteksto na kung saan inuunawa po natin ang salita, ang kahulugan ng isang salita o kahulugan ng isang talata na ayon doon sa teksto na kanyang pinanggalingan. Hindi natin ina-isolate ang isang talata mula sa kanyang context. So, binabati po natin ang ating mga kapatid, mga kaibigan, sa iba't ibang dako po ng Pilipinas, sa mga nakakarami, mga Ilocano, mga ating mga kakabsat na imbang Arabi, kata kayo amin, kakabsat. Hindi po yung marami rin, yung mga Bisaya, Cebuano, maayong gabi sa inyong tanang na igsuon. Yung pong taga Bicol region, di gaano marami. Diyos marahay na banggi sa inyong gabos. Diyan mo sa Pangasinan, hindi rin masyadong marami. Masanto sa Labi at sa kayo namin. Dito po sa amin sa mga Kapampangan, patatagpuan po kami sa iba't ibang dako rin ng Pilipinas, pero hindi naman ganun kakalat katulad ng iba. Ito po yung matatagpo po ang mga Kapampangan sa probinsya ng Tarlac, bahagi ng Nueva Ecija, bahagi ng Bataan, bahagi ng Zambales, buong Pampanga, at bahagi rin ng Bulacan. Meron din po Kapampangan dyan. Mamay, pabing, kaya ko nga. So ito po ang ating pag-aaral ay mahalaga. Pagka hindi po tayo bihasa ng pag-uunawa ng isang talata ayon sa kanyang konteksto, tiyak na tiyak kayo po ay mamamali sa inyong pagkaunawa. At kapag ina-isolate po natin ang talata mula sa kanyang context, kahit ano pwede nating patunayan. Nagiging pretext. Ang ibig sabihin ng pretext, ito yung text na ginagamit para patunayan na gusto mong patunayan. Pero hindi ganun na pagbabasa ng Biblia. Ang tinatawag po na exegesis. Pilit nating inuhukay at inuunawa kung anong sinasabi ng talata. Hindi yung gusto nating ipakahulugan ng talata. Yun ay pretext. Mali po yun. Wala tayong karapatan sa ganun kasi ang Biblia po ay mensahe ng Diyos. So kinakailangan nating maunawa ng Biblia sa kanyang tamang mensahe. Otherwise, mali ang mensahe darating sa iyo at hindi mo malalaman ng kalooban ng Diyos. So ngayon gagawin po natin, nagbibigay po tayo ng application, Ako po ay naging tagapagturo sa universidad, sa loob po ng humigit kumulang 2 taon. So ako nalalaman ko po ang pagtuturo.
kung paano mo ituturo ang isang bagay sa tamang paraan. At ang pinakamaganda, lalo po sa ganitong pag-aaral na nag-aaral po tayo ng prinsipyo, kailangan marunong tayong i-apply yung prinsipyo sa tamang paraan. At ang isang mabuting paraan ay kay kumuha ng mga halimbawa. Upang tingnan natin kung ano ang kahulugan base sa kanyang konteksto. Ang aking pong gagawin ngayon ay yung mga issue sa mga kapatiran. For instance, yung church benevolence. Marami pong yung pong tinatawag lang mainline Churches of Christ ay naniniwala po sila na ang local church mula sa kanyang treasury ay maaaring tumulong sa manangangailangan hindi kapatid. Hindi ko po pinaniniwalaan yan. Hindi tinuturo ng Biblia yan. Marami na po akong nakausap at nagkaroon ng pagkikipagtalastasan. Hindi nila mapatunayan yun kung ang Biblia pinag-uusapan. At isang talata na kailang ginagamit ay ang pangalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto sa ikasyam na kabanata at doon sa 13 talata. Mabasahin po natin sa English at babasahin rin natin sa Tagalog. Ang aking pong ginagamit na salin ay ang New King James Version dahil ang unang Biblia ang aking natutunang basahin ay yung pangalawa ay ang King James. Pero nakita ko po dahil ito yung lumang English, noong pong ika-11 na siglo, ang pagkasalin yan, 18-something, yung original na King James, 1611, wala tayong maintindihan doon. Yun po yung lumang Anglo-Saxon English. Wala tayong malalaman doon. Iba yung spelling nila, iba yung pagkasulat, iba rin yung mga salita. So, dahil ang lingwahe po ng English ay nag-i-evolve na mabilis, kaya po nangailangan ito i-revise. Yung 18-something, ito ang ginagamit dating King James. Babasahin ko muna po sa ating wika, sa pangalawang Korinto, ikasyam na, ako po ipinapahawak sa inyo, kung marunong kayong tumingin sa konteksto, walang mahirap na talata. Maunawaan mo kung pagtsatsagaan ng pag-aralan, kung tama ang konteksto. Ang konteksto, kuminsan, hindi naman sa katabi. Kuminsan, ito ay galing pa sa isang aklat, katulad ng pag-aaralan natin ngayon. O kaya, kapitulo, bago yung kapitulo, lang kung saan matatagpuan yung talata. Kuminsan, nasa mismo kabanata, pero kuminsan, wala. Dahil ito nakaugnay sa ibang aklat na ganoon din ang pinag-uusapan. Dito po sa ikasyam na kabanata, sa 13, sa pamagitan ng pagpapatunay ng ministeryo nito o paglilingkod na ito, nilulalhati ninyo ang Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa inyong pagpapahayag sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa pagiging bukas palad ng inyong pag-aambag para sa kanila at sa lahat ng tao. Pasinin po natin itong Tagalog nito, maling sa alin niya. Hindi siya naka-italicized. Doon po sa King James at yung mga responsabling mga salin, yan po yung all, tapos may naka-italicized. In other words, salitang men ay wala sa original na wika. Sa New King James, while through the proof of this ministry, they glorify God for the obedience of your confession to the gospel of Christ and for your liberal sharing with them and all men. Yung them, yun ang they. Ito po yung makikita nating tutulungan nila. Ayon po sa pagpapaliwanag ng ibang mga kapatid, yung daw pong all men, yung hindi kapatid. Yung them, yun yung mga banal. Kung po sa grammar, mali na yun. Yung them po ay third person yun. So, hindi tayo kasali doon. Kaya ito tumutukoy sa isang particular na grupo ng mga tao. Ito po ay mga kapatid sa Jerusalem. Kaya paano natin uunawain po itong talatang ito? Tama kaya po yung
ito ang pagkaunawa. Siyempre kung yun tama, yun ang ating paniniwalaan. Tama kaya yung paniniwala na yung ang mga taga-Korinto, nung sinagpadala ng tulong, ay tinulungan nila yung mga kapatid na nangangailangan sa Jerusalem at yung ding mga hindi kapatid na nangangailangan sa Jerusalem. Yun ang gusto silang patunayan. Pero pag tinignan natin yung context, hindi yun sinasabi. Dito po, ang context po nito, manggagaling pa sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians chapter 16, verses 1 and 2. Dahil ito'y tinutukoy niya. In other words, itong banggitin nito ni Pablo sa pangalawang pagkakataon after 1 year na siya sumulat sa mga taga-Korinto, pinagmamalaki niya sa mga taga-Macedonia na mga taga-Achaia, taga-Korinto, sila po'y handa ng tumulong nung pang isang taon. Unfortunately, hindi nangyari yun. Kaya nga, basahin po natin sa ikalabing-anim, una hanggang ika-apat. Ngayon, tungkol sa bagang para sa mga banal, very specific po yun, po, ay gawin din nyo gaya ng aking itanagabilin sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya upang huwag nang gawa ng mga bagan pagdating ko. At pagdating ko, ang sino mang inyong pipiliin ay silang aking susugo na may mga sulat upang makapagpadala ng inyong abuloy sa Jerusalem. Kung nararapat na ako'y pumaroon din, ay sasamahan nila ako. Kanino po nila ipapadaling abuloy sa Jerusalem? Yung sa mga banal sa Jerusalem. Maliwanag po yung talata. Ito rin pong binabagit sa kabanatang ito. Parang ipinapaalala po ni Apostle Pablo yung isinulat na niya 1 year ago. Kaya nga sabi rito, sa ikasyam na kabanata, unang talata, ngayon kalabisan na para sa akin ang sulatan kayo tungkol sa paglilingkod para sa mga banal. Bakit kalabisan na? Kasi sumulat na siya eh. Alam na ng mga taga-Korinto na sila'y kailangan tumulong sa mga kapatid sa Jerusalem. Kaya kalabisan na kanya. Sapagkat nalalaman ko ang inyong pananabik ng aking pinagmamalaki tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia, na kaya ay nakapaganda na noong nakarang taon pa, at ang inyong sigasig ay nakapukaw sa karamihan sa kanila. In other words, nung sabihin ni Pablo ang paghahanda ng mga taga-Korinto sa pagtulong sa mga kapatid sa Jerusalem, ito yung nagudyok sa mga kapatid sa Macedonia na sila'y tumulong rin. Pinagmamalaki pa nga ni Apostle Pablo, 1 year ago, sila po'y nakahanda na. Subalit aking sinugo ang mga kapatid upang ang aming pagmamalaki tungkol sa inyo ay huwag mamulan ng kabuluhan sa bagay na ito. Upang ayon sa aking sinabi, kayo makapaghanda. Baka sakaling kung ang ilang taga-Macedonia dumating na kasama ko, at kayo naramanat ng hindi handa, kami mapapahiya upang hindi na namin sabihin pati kayo sa pagtitiwalang ito. Kanya. Kaya inisip ko na kailangang himukin ng mga kapatid na naunang pumarian at ihanda agad ang iyong kaloob na ipinangako ng una upang ito'y may handa bilang isang pusang loob sa handog at hindi sa pilitan. Yun ang makikita natin. So obviously, ito'y tumutungkol sa 1 Corinthians 16 verses 1 to 4. So sinong tutulungan doon? Yung mga kabanal sa Jerusalem. Walang binanggit na di banal. Kapag ka sinabi nating wala namang sinabing bawal sa di banal, long of silence na yun. Wala namang sinasabi ang Biblia tungkol sa di banal eh. Kahit po sa talatang ito, ang sinasabi paglilingkod sa mga banal. So ito ang pinag-uusapan rito sa pangalang Korinto, ikawalong kabanata, sa ikasam na kabanata, sa unang Korinto, ikalabing-anim, hanggang ikaapat, puro banal. Walang sinasabi tungkol sa mga hindi banal. Kaya paano natin, pag sinabi, pinipilit natin hindi banal, ang mangyayari dyan, hindi natin tinitingnan yung konteksto ng talata. Saan ba kinuha yung talata? Ano ba pinag-uusapan doon? Ang pinag-uusapan doon sa ikasyam na kabanata ay ang pagtulong ng mga taga-Korinto sa mga nangangailangang mga kapatid sa Jerusalem. Yan ang pinag-uusapan. Alang pinag-uusapan tungkol sa pagtulong sa mga di banal sa Jerusalem. Kaya yung paniniwala na gano'n, ayon po sa 13 talata, ay hindi naayon sa kanyang konteksto. Pag tingnan po natin, yung pong kanila
at lahat. Yan tinutukoy dito yung kanila at lahat na inambagan. Sila yung mga Kristiyano. In other words, ang tamang pagkaunawa nito, yung kanila ay yung mga kasulukuyang tinutulungan nila sa Jerusalem. Yung lahat, yung iba pang tinulungan nila na hindi binanggit sa atin kung saan. At di naman mahalaga. Makikita natin, itong mga tinulungan nilang ito, sila po ay mga banal. At bakit natin nasabi? Dito po si 12 talata, sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang pumupuno sa pangangailangan ng mga banal. So siya ang pinag-uusapang pangangailangan dito ng mga banal. Maliwanag, di ba? Ngayon, tuloy po natin. Dalawa po naging epekto. Yung pong nakadebate ko, pinutol po niya yung pinutol niya yung itong talatang ito Kasalanan yun. Bakit hindi mo basahin yung kabuuan? Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang pumupuno sa pangailangan ng mga banal. So dalawang ang epekto. Hindi lamang na natulungan yung mga banal, ano pang epekto? Kundi umaapaw rin sa pamamagitan ng maraming pasasalamat sa Diyos. So, ito po makikita natin. Napaka-liwanag. Kung ito po ay tumutungkol sa mga ito'y kasama, hindi ba nandito? Paano sila tatawag sa Diyos? Hindi nga nila pinaniniwalahan ng Diyos. Hindi katulad po sa panahon natin yung kahit di Kristiyano, taga-denominasyon, at least kilala nila yung Diyos. Pero nung panahon na yung mga yan, hindi nila kilala ang Diyos. Dahil sinasamba nila yung Diyos, paano sila tatawag sa tunay na Diyos? Paano sila mananalangin? Yung mga hindi Kristiyano? Kaya nga po yung mga Kristiyano ito. Lalo siya 13, sa pamagitan ng pagpapatunay ng misteryong ito, nilalahati ninyong Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa inyong pagpapayo ng Ebanghelyo. Dahil sila ay sumunod sa Ebanghelyo, ang Diyos ay nalulugod. At hindi lamang yun. Ganyan. At dahil sa pagiging bukas palad ng inyong pag-aambag para sa kanila, sinong kanila? Yung mga kapatid sa Jerusalem. Sinong lahat? Yung ibang mga kapatid na tinulungan nila. Hindi mo pwedeng isikip dito hindi banal. Una, wala mo tayong mababasa ang hindi banal sa kabanatang ito. Isikip mo isang salita, hindi mo mababasa. So it's a mere presumption na yung lahat dito ay mga hindi Kristiyano. Wala kang katulad. There is no evidence to prove that. Ayon po sa talata, ito po ang mga ito na tinulungan nila yung sa taga-Jerusalem, pati ibang mga kapatid sa ibang lugar, ay umapaw ang kailang maraming pasasalamat sa Diyos. Kaya ang konklusyon na tama rito, ang tinulungan ng Akaya, Corinto ay mga kapatid. Hindi sila tumulong sa di kapatid. Kaya yan sa konteksto kasi ang pinag-uusapan dito mga banal Wala man tayong mababasang pinag-uusapan sa binanggit nating mga talata ay mga di banal. Hindi nga natin mababasa yun Pagka sinasabi nating ay hindi naman sinabing bawal di banal. Hindi na sinabing pwede. Law of silence na yun. Bawal yun. Ang sinasabi ng mga naunang naging mga Kristiyano sa Amerika, we speak where the Bible speaks, we are silent where the Bible is silent. Saan natin mababasa di banal dito? Wala, di ba? Ngayon, bisang katunayan pa. At ito rin yung pag-aasa context. Romans 15, verse 22 to verse 20. Ano yung context nito? Ang context po nito ay matatagpuan sa unang kabanata. Na sinasabi ni Pablo na gusto niyang pumunta sa Rome. Hindi pa siya nakarating doon. Maaari meron siyang kakilala doon na ilang mga kapatid na nakita na niya sa ibang lugar. Pero yung karamihan sa mga kapatid sa Rome, hindi niya kilala. Hindi rin siya nagsimula sa iglesia sa Rome. Ibang nagsimula doon. Kaya hindi siya kilala by faith. Dito po sa Romans chapter 1, verse 10 hanggang verse 13. At lagi kong inihiling sa anumang paraan sa pamagitan ng kalooban ng Diyos na makapunta sa inyo. Gusto niyo makarating doon.
sapagkat nasasabi ka kung makita kayo, upang maibahagi ko sa inyo ang ilang kaloob ng espiritual upang mapatibay kayo. Sa mga tinayupang kapwa tayo mapalakas sa pamagitan ng pananampalataya ng isa't isa, na ito'y sa inyo at sa akin. Nais kong malaman ninyo mga kapatid na madalas kong binalak na makapunta sa inyo. So ito pong balak na ito, balak na ni Pablo. Subalit hanggang ngayon ako'y nahadlangan upang magkaroon din naman ako ng bunga sa inyo, gayon din naman sa ibang pangmangentil. Dito po, hindi sinasabi ng Pablo kung anong dahilan, ba't siya nahadlangan. Ngayon, nung siya sumulat sa ika-15 kabanata, binanggit niya muli yun. Nagustuhan niyang pumunta sa Rome. At kaya lamang, hindi siya makakapunta sa Rome kaagad dahil meron pa siyang misyon na pumunta sa Jerusalem para ihatid ang tulong na galing sa Akaya at Macedonia. So ito yung tumutukoy sa pangalawang Korinto, ika-8 kabanata, at kasyam na kabanata, di ba? Wala na tayong mababasang bahagi ng Biblia na tumulong ang Macedonia, Achaia sa Jerusalem, maliban dito. So may plano siyang pumunta roon. Kaya lang, ngayon meron pa isang hadlang. Sa verse 22 ng Romans chapter 15. Ito ang dahilan kaya't madalas akong nahadlangan sa pagpunta sa inyo. Ano yung dahilan? Pupunta sa ibang lupain na manghintil para mga ebanghelyo. Kaya, hindi siya makarating sa Rome. Ngayon, sabi niya, subalit ngayon, yaman ko'y wala ng lugar para sa mga gawain sa mga lupain ito. Tapos na yung gawain niya sa mga lupain na yun. At yamang matagal ko lang nais na pumunta sa inyo, inaasahan ko makita ko kayo sa aking paglalakbay patungo sa Espanya, at ako'y tutulungan ninyo patungo doon pagkatapos makasama kayo na may kasiyahan ng konting panahon. Ngunit ngayon, ito'y kasalukuyang hadlang. Ngunit ngayon, ako'y patungong Jerusalem upang maglingkod sa mga banal. Ngayon, saan yung di banal doon? Wala tayong mababasa eh. Ang tutulungan ni Pablo, yung Achaia at Macedonia, ay yung mga tagbanal sa Jerusalem. Maliwanag po yun, di ba? Nagsisingit natin di banal doon, ay naglalagay tayo ng salita na hindi sinabi ng Espiritu Santo. Tuloy po natin. Ito yung tulong ng mga taga-Macedonia sa 2 Corinthians chapter 8 at Achaia, 2 Corinthians chapter 9 at 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Di ba? Ito yung tulong. Dito sa verse 26, sapagkat minabuti ng Macedonia at Achaia, so sinasabi sa atin kung anong sanggaling ng tulong, nagawa ng isang bagang laan sa mga dukas. Kanino? Sa mga banal na nasa Jerusalem. Bakit na pinipilit na may di banal do? Wala naman tayo mababasa, hindi ba? Wala naman tayo mababasa. So, anong basihan? Bakit dito sa verse 27, sinabi sa atin ni Pablo, anong basihan? Bakit tutulong yung mga hintil na Kristiyano na taga-Macedonia at Achaia sa mga banal sa Jerusalem na mga Hudyo? Dahil sila ay parang mga Kristiyano. Dahil siya pa makita ng mga Hudyong mga Kristiyano nangal sa mga hintil, ang mga hintil na naging mga Kristiyano kanya. Basahin po natin. Ito'y kalugod-lugod sa kanila at sila ay may utang na loob sa kanila, sapagkat kung ang mga hintil na naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na espiritual, so sinong nangaral sa mga hintil? Yung mga Hudyo na taga-Jerusalem, di ba? Nararapat naman nilang paglingkuran ng mga iyon sa mga bagay na ayon sa laman. Naalala po natin yung nagsipangalat ang mga kapatid sa Jerusalem, sa Acts chapter 8. Kapag nagampanan ko na ito, at aking maibigay na sa kanilang nalikaw, magdaranaw sa inyo. Sino yung kanila? Yung mga dukhang banal sa Jerusalem. Pag sinabi po natin yung kanila, yung po yung pronoun. Yung na ipanghalip. Sabi, may tinutukoy siya. Ano yun tinutukoy niya? Yung mga banal sa Jerusalem. Kaya sa verse 30, ngayon sinasama ko sa inyo mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo, at sa pag-ibig ng Espiritu na kayo magsikap na kasama ko sa inyong mga panalangin sa Diyos para sa akin. Bakit? Ito pa yung nakapagtataka eh. Kung tutulong pa si Pablo sa yung mga magdadala ng tulong si Pablo na galing sa Macedonia at Achaia para din sa mga di banal, bakit kinakailangan siya humingi ng panalangin para maligtas siya sa mga hindi Kristiyano? Titignan po ninyo. Upang
ako'y mailigtas sa mga hindi sumasampalataya ng Judea. At ito pa aking pamahagi sa Jerusalem, maging kalugod-lugod sa mga banal. Tandaan po natin, si Pablo po ay sinisiraan ng mga Hudyo. Lalo po yung mga Hudyong, mga Kristiyanong ipinipilit na kailangan sumunod sa kautusan ni Moises, na sinisiraan siya na hindi na raw siya, hindi siya naniniwala na kailangan sumunod sa kautusan ni Moises kanya. Tandaan po natin, ang batas ng Israel ay kautusan ni Moises. Hanggang sa panahon na yun. Ang kailang pambansang kautusan ay kautusan ni Moises. Yung mga Kristiyano sa Jerusalem, sumusunod sila doon bilang kautusan ng bansa, hindi bilang para sila maligtas. Yung sa lugar ng mga Hintilo, walang dahilan para sila sumunod. Katulad ng mga kapatid sa Jerusalem o sa Judea kanya. Upang sa pamagitan ng kalooban ng Diyos, ako'y makarating sa inyo may kagalakan at makapagpahingang kasama ninyo. Ngayon ang Diyos ng kapayapaan sa manyo, nawang lahat. Amen. So, ang konteksto po nito ay sa Romans chapter 1. Ako'y nahadlangan kanya, gusto kong pumunta sa inyo. Ngayon, ito pa ang pinakahuling hadlang kanya. Kailangan akong pumunta sa Jerusalem para maibahagi ko mga tulong para sa mga dukha na mga banal sa Jerusalem. So, meron man tinulungan ang Makeya at Macedonia galing sa kailang kabangyaman na mga dukha na di banal sa Jerusalem. Wala tayong mababasa. In fact, wala tayong mababasa kay Santa Talata sa Bagong Tipan na may isang local church galing sa kailang treasury ay tumulong sa mga hindi kapatid. Wala tayong mababasa. Kung meron kayong mababasa, basahin ninyo. Live naman po tayo. Hindi ba? Pero wala kayong mababasa. So, kung tama lang po tayo sa pag-istima ng konteksto, hindi tayo magkakamali. So, yung pong pananaw sa 2 Corinthians 9:13, na yung salitang kanila ay mga dukhang taga-Jerusalem at yung kanila ay mga dukhang hindi Kristiyano ay mali. Dahil pumunta si Pablo sa Jerusalem, wala siya binanggit na yung nalikom na galing sa Macedonia at Achaia ay maitutulong rin sa mga hindi banal. Wala tayong mababasa. Wala tayong pakialam sa di nababasa. Ang ating concern ay yung nababasa. Tandaan po natin yun. Lumundag po tayo sa Matthew chapter 19. Controversial din po ito. Ano ba yung konteksto sa Matthew chapter 19? Ano ba pinag-uusapan dito? Ano yung konteksto nito? What is the topic? Ano yung paksa? Ang paksa po nito, ang context po nito, ay mababasa natin sa 3 talata. Lumapit sa kanya mga Pariseyo at upang siya'y masubok sa kanilang itinatanong, sangayon ba sa batas na hiwalayan ng isang taong kanyang asawa sa anumang kadahilan? Yun ang context. Ang tinatanong ng mga Pariseyo ay sangayon ba sa batas ng Diyos, obviously, na hiwalayan ng isang taong kanyang asawa sa anumang kadahilanan. Yun ang gusto nilang tanong. Yun ang sinagot ng ating Panginoon. Kaya napakadaling mangunawaan ng mga talata kung alam natin yung konteksto. Napakadali. Kabisan ng konteksto, nasa unahan ng kabanata. Katulad dito na si 3 talata. Alam po natin ang paksang pinag-uusapan. So, unawain natin ang mga sumusunod na talata ayon sa paksang pinag-uusapan. Yung context. Kaya sagot ng Panginoon, ito sagot ng Panginoon, wala sa kalooban ng Diyos na iwalayan ng lalaki ang kanyang asawang babae. Baka magtatanong kayo, bakit dito sa Mateo, ang parang lalaki lang may karapatang hiwalay ng asawa sapagkat ang ebanghelyo ni Mateo ay sinulat para sa mga Hudyo. At ayon sa kautusan ni Moises, lalaki lang talagang pwedeng maghiwalay sa kanyang asawang babae. Tuloy po natin. Ngunit siya sumagot, yung ating Panginoon sa 4 talata. Ngunit siya sumagot at sinabi, hindi ba niyo nabasa na ang lumikha sa kanila, buhat sa pasimula, inilikha silang lalaki at babae, wala pong alanganin. Ano po? Hindi nila lang ng Diyos ang alanganin. Lalaki lang at babae. At kanyang sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at may kisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi siyang laman. Ang pinagsamang nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. So ano ang kautusan ng Diyos sa pag-aasawa?
ang kausan ng Diyos sa pag-aasawa, bawal maghiwalay. Pag pinagsama ng Diyos ang lalaki at babae bilang mag-asawa, hindi sila pwede maghiwalay. Walang probisyon ng Diyos na pwede kayo maghiwalay. Yun ang batas niya, bawal maghiwalay kanya. So dito po sa kabanatang ito, sa ika-11, hindi pinag-uusapan sa ika-11 na kabanata ng Mateo kung kailan pinagsama ng Diyos ang isang lalaki at isang babae bilang mag-asawa. Wala tayong pinagwala, hindi sinasabi ng Diyos yun, ang ating Panginoon. Ang sinasabi lang niya, ang pinagsama ng Diyos ay magpaghiwalay ng tao. Hindi mo pwedeng gamitin itong Matthew 19 para sabihin mo kung kailan pinagsama ng Diyos ang lalaki at babae bilang mag-asawa. Walang sinasabi doon. Misapplication niya pag gano'n ang ating tinitingnan. Dahil ang context po rito, kung pwedeng hiwalayan, yun lang pinag-uusapan. Sa ikapito, nagtanong uli, may follow-up itong mga Pariseo. Sinabi nila sa kanya, kung gayon kanya, kung bawal pala maghiwalay kanya, bakit pinagutos ni Moises sa amin na magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay at hiwalay ng babae? Good point. Sinagot ng Panginoon. Sinabi niya sa kanya, ito sagot ng Panginoon, kung gayon, bakit, sa ikawalo, sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso, ay pinahintulot sa inyo Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asang babae, ngunit bot ng pasimula ay hindi gayon. Sabi niya, nung itatag ng Panginoon, ng Diyos ang pag-aasawa, bawal maghiwalay. Walang provision ng paghihiwalay. Kaya nga sila maging isang laman kanya. And they will become one flesh. Ang salita ay glued. Sila ay madidikit. Kaya hindi mo na pwedeng paghiwalayin. Yun ang sinasabi niya. Ito po ang binabagit po rito ng mga Pariseo sa Deuteronomy chapter 24 verse 1 hanggang verse 4. Actually, ito isang mahirap na batas. Basahin po natin. Kapag ang isang lalaki kumuha ng isang babae, pinagsalan. Tingnan nyo, may pinagsalan. Bakit yung iba, inaalis sila yung pinagsalan? Sa kumsan ni Moises, meron kasal eh. At kung ang babae hindi kalugdan ng kanyang paningin, sapagkat natagpuan niya itong may isang kayayang bagay, lalagda ang lalaki ng isang kasulatan ng paghihiwalay, at ibibigay niya sa kanyang kamay. Saan ba galing yung kasulatan ng paghihiwalay? Hindi galing sa lalaki yun. Ito'y galing sa batas ng kautusan ni Moises, di ba? At ibibigay niya sa kanyang kamay, kaya palalabas niya sa kanyang bahay, at pag alis niya sa bahay ng lalaki, ay makahayos siya at makapag-asawa sa ibang lalaki. Kung kapuotan siya ng huling asawa at lagdaan siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay, at ibigay sa kanyang kamay at palabasin sa kanyang bahay, o kung namatay ang huling asawa, na kumuha sa kanya upang maging asawa niya, hindi na siya muling makukuha upang maging asawa ng kanyang unang asawa na umiwalay sa kanya, pagkatapos na siya marumihan, sapagkat ito'y karamagdumal sa harapan ng Panginoon. Huwag mong dadalhan ng pagkakasalupain na ibinibigay bilang pamana sa iyo ng Panginoon ng Diyos. Mahirap na batas ito. Dahil pag hiniwalay mong asawa, hindi mo na pwedeng maging asawa muli yun. Yun sinasabi. Yun ang sintukoy nila. Ang sabi ng Panginoon, dahil nagtatanong sila kung anong dahilan ng pag-iwalay, isa lang ang dahilan kanya. Basahin natin. At sinasabi ko sa inyo, sino manghihiwalay ang kanyang asawang babae? Sino man kanya? Hindi pinag-uusapan rito kung sino yun, sino man kanya. Maliban sa pakikapit ng dahilan at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangalan. Bakit? Sapagkat sila'y pinagtali pa rin ng Diyos. Halimbawa, magpalit ng divorce. Pero ang dahilan na hindi pakakayapid. So, iniwala niya yung asawa niya ngayon. Nagsawa siya ng iba. Nagkakasala siya ng pangalan. Bakit? Sapagkat di naman sila pinalayan ng Diyos, nakatali pa rin sila eh. Mas tuloy po natin. Ang mag-asawa sa babaeng inihiwalay ay magkakasal ng pangalan niya. Sinabi ng mga lagad sa kanya, kung gayon ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mas mabuti pang huwag mag-asawa dahil nasanay sila na pwede lang hiwalay ng asawa nila. So,
Ano ang kalooban ng Diyos? Yung sinasabi rito, one man, one woman for life, no divorce. Meron lang pasubali na pwede mong iwalay ang asawa mo na hindi ka nagkakasala sa Diyos kung nagkasal ng pagkikapit. Yun ang sinasabi ng Matthew chapter 19, verses 1 to 10. Walang pinag-uusapan dito tungkol sa kung kailan pinagsama ng Diyos ang lalaki at babae bilang mag-asawa. Ang sinasabi lang, pinagsama sila ng Diyos. So hindi mo pwedeng gamitin yan para patunayan na ito yung panahon na pinagsama sila ng Diyos. Napakahalaga ng konteksto, di ba? So, punta tayo sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Alam po niyo, very memorable sa akin itong talatang ito dahil nung ako'y baguhan pa sa pananampalataya, may pumunta sa bahay ng aking lolo na isang Baptist na kaibigan niya. Dahil ako'y baguhan pala. Kumbaga, ako'y nalampaso. Sabi sa akin ng Baptist, ang lakas ng loob mo makipag-usap sa akin, kaya hindi mo na maintindihan yung talata kanya. Hindi mo may pagtanggol yung sinasabi mo kanya. Ang binasa niya po sa King James, sabi sa King James kasi, the verse 21, the like figure whereunto even baptism doth also now save us, not the putting away the filth of the flesh, but the answer of good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. Alam pong paliwanag nila yung putting away of the filth of the flesh. Kasalanan daw yun. Alam, makikita ninyo sa akin. Tignan mo kanya. Figure lang yan kanya. Figure lang yan. Hindi literal kanya. Figure lang. Basahin mo. Hindi ba nandun ang figure kanya? Siyempre, nung panahon na yun, may baguhan pa lang po ako Siyempre, nadali ako. Pero, hindi ako nakatulog ng gabi ngayon. Ito nag-aralan ko. So, ang konteksto po nito ay doon sa verse 20. Ang bautismo ay kalarawan ng baha sa panahon ni Noe na nilipol ng Diyos ang lahat ng mga tao maliban sa pamilya ni Noah. Kung babasahin natin sa verse 20, na noon ay mga Swail, nang ang Diyos ay matyagang naghintay ng mga araw ni Noe, habang ginagawa daw, ibig sabihin, nagkaroon pa ng pagkakataong si Noe na aralan yung mga taong ito na magsisi. Na noon ay kakaunti sa mga today, 8 kaluluwa na ligtas sa pamamagitan ng tubig. Teka muna, nung utusan ng Diyos, si Noah nagwa ng daong, anong dahilan para maligtas sila sa baha? Pero dito sa talatang ito, naligtas sa pamamagitan ng tubig. So, anong pinag-uusapan naligtas sila sa tubig? Yung daong nagligtas sa kanila, kung totoo sa buhay nila. Yung daong, hindi yung tubig. Paano sila niligtas sa pamamagitan ng tubig? Ang kailang physical na buhay, niligtas sa pamamagitan ng daong. Kaya hindi sila nalunod, namatay. Ang kailamang kaluluwa ay niligtas ng tubig sa pamamagitan ng paglipol ng kasalanan, sa pamamagitan ng paglipol ng lahat ng masama. At nagsimulang muli ang Diyos kay Noe. Yun ang makikita natin. So, ang kailamang kaluluwa ay naligtas sa pamamagitan ng tubig. Pwede si Noe po ay matwid sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan ng paglipol ng Diyos sa lahat ng mga masama. Si Noe ay nagpatuloy sa kanyang pagiging matwid. Kanya. Yun ang ikahulugan. Kaya sabi nito, katulad noon ang bautismo kanya. Dito sabi sa verse 20 sa Tagalog, at ang bautismo ay siyang kalarawan nito. Ano yung nito? Yung nangyari sa panahon ni Noe kanya. Ang nagligtas sa inyo ngayon. So, ang bautismo ba'y nagliligtas? Oo, pakasulat Nung nandun po kami sa radio station noon sa Angeles, meron kaming may naunang baptist sa amin, kawawa siya, nauna sa amin Pinapakinggan namin siya doon sa opisina ko sa church building. Tapos pagka nag-non-take notes kami, pag kami nakita kaming pwede namin sasagutin namin sa programa. Sabi namin, ang tanong, nagliligtas ba bautismo? Hindi. Nagliligtas. Anong nililigtas niya? Nililigtas tayo sa ating mga kasalanan. Ang tubig ang ginagamit natin sa pag-alis ng karamihan ng laman. Yung ating mga dumi sa laman. So yung bautismo, anong ginagawa
Ito'y paghiling ng Diyos sa isang malinis na budi. Ano bang definition ng malinis na budi? Walang kasalanan. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. So pag nabautismo ka, nililinis ng dugo ng Panginoon ng ating mga kasalanan. Umiiling tayo sa Panginoon na gawin ngayon dahil meron siyang kapangyarihan. Yun ang kahulugan ng 1 Peter chapter 3, verse 21. Mali yung pagkaunawa ng mga Baptist. Dahil hindi sila naniniwala na ang bautismo ay mahalaga sa kaligtasan. So, in other words, palusot na lang yun. Ngayon, kung harapin ko yung Baptist o sino ang Baptist, eh, alam na natin sasagot natin. Di ba? Yung context yung mahalaga. Dito po sa Genesis chapter 9, ito po yung mahalagang tignan. Ano yung context nito? May mga kontrobersya, mga kapatid, tungkol sa pagkain o di pagkain ng balot. Ginagamit nila yung kabanatang ito. Pero pinag-uusapang balot dito? Wala. Actually, kung titignan natin ang palatuntunan ng konteksto, sino ba sinusulatan dito? Mga tao dito sa panahon ni Noe. Alam ba nila yung balot? Hindi. So, for your information, ang balot ay limitado lamang sa Southeast Asia, particularly Thailand at Pilipinas. Outside sa dalawang yun, walang kumakain ng balot. So, paano nilalagay ng Diyos ang isang bagay na wala sa kaisipan ng mga tao sa panahon na yun? Hindi ba? Ano ba yung konteksto? Ako hindi kumakain ng balot at hindi mahalaga kung kakain ka o hindi, walang kaulay sa kaligtasan yun. Binabasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sa kanila sinabi, kayo magkaroon ng mga anak at magpakarami at yung punuin ng lupa. So nagsimulang muli ang Diyos kay Noe. Ang takot at sindak sa inyo ay darating sa bawat hayop sa lupa, tira nyo ha, bawat ibon sa impapawid, at sa lahat ng gumagapang sa lupa at sa lahat ng isda sa dagat. Bakit? Sapagkat sila'y binigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo. At kung paano ibinigay sa inyo ang mga luntiang halaman, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng mga bagay. Bago po nagkaroon ng baha, ang kinakain lang ni Adam at Eva at yung mga tao sa panahon ng bago yung baha ay alaman lang. Vegetarian sila. Dito sa Genesis chapter 1 verse 29 hanggang verse 30, sinabi ng Diyos, tignan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bini sa loob ng bunga ng mga ito'y magiging pagkain ninyo. Sa bawat mailap na hayop sa lupa, hindi lang tao, pati hayop, sa bawat ibon sa papawid at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, sa bawat bagay na may hininga ng buhay, ibinigay ko lahat ng halamang luntian bilang pagkain. At ito ang nangyari kanya. Pero, nung nagkaroon ng baha, maraming namatay yung mga halaman, pinayagan ng Diyos ang mga tao sa panahon ni Noe at mga sumunod na mga salinlahi na pwedeng kainin ng laman ng mga hayop. Pero may hangganan. Hindi pwedeng kainin yung dugo. Sa ika-4 na talata, ngunit huwag ninyong kakain ng laman na kasama ng buhay nito. Ito ang kanyang dugo. Bakit hindi pwedeng kainin ang dugo? Dahil ang Diyos ay nagbigay ng buhay sa tao. At ang dugo, simbolo ng buhay. Bilang respeto sa Diyos na nagbigay ng buhay, hindi natin pwedeng kainin yung dugo. Yun ang sinasabi ng talata. At tiyak na aking hihingahin ng sulit ang humutang sa inyong dugo. Aking hingin ito sa bawat hayop at sa mga tao. Bawat isa para sa dugo ng iba. Hingan ko ng sulit ang umutang sa buhay ng tao. Kaya nga may death penalty. Bago sa panahon ni Moises, pag kayo pumatay, papatayin ka rin, babatuhin ka. Sino mang magdanak ng dugo ng tao, at ang dugo ng taong yun ay padadanakin ng ibang tao, sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. So, anong pagkaunawan sa Genesis 9? Simple na. Pinapayagan na ng Diyos na kumain ng laman ng mga hayop, sina Noe at ang pamilya niya at ang mga sumunod na mga tao. Yun lang pinag-uusapan doon. Hayop. Hindi po pinag-uusapan yung hindi pa hayop. Ngayon, sa Leviticus 17 verse yan, pinag-uusapan rito ang konteksto, ang dugo ay ginagamit sa pagpapabanal ng tao. So pagka once a year, nagkakaroon ng atonement, ginagamit nila yung dugo ng mga hayop. So, hindi rin pwedeng kainin yung dugo kanya. Babasahin ng Leviticus chapter 17, verse 10. Sino mga tao sa bayan ni Israel o ibang bayan na naninirang kasama nila na kumain ng anumang dugo,
ay aking iaharap na aking mukha laban sa taong yun na kumain ng dugo at titiwalag din sa kanyang bayan. Anong dahilan? Sapagkat ang buhay ng laman ay sa dugo at aking binibigay sa iyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang dugo ay siyang tumutubos dahil sa buhay. So, dalawang dahilan. Ang dugo ang buhay, ang Diyos ang nagbigay ng buhay, at ang dugo ang ginagamit para sa pagpapatubos ng kailang mga kaluluwa. Kaya at aking sinabi sa mga Israel, sino man sa iyo magkakain ng dugo, niyang taga-ibang bayan na naninirang kasama ninyo ay magkakain ng dugo. Sino mang tao sa manok ni Israel o taga-ibang bayan na naninirang kasama ninyo, na humuli ng hayop at ibon na makakain. So, hindi lahat ng hayop pinatutulong ng dugo. Inisda, hindi mo pwedeng patulong ng dugo eh. Cold-blooded po yun eh. Hindi nagsisirculate ang dugo nila. Kaya nga po yung mga crocodile, nagpapainit sila sa araw. Hindi katulad natin, mainit ang ating katawan. Dahil tayo warm-blooded, di ba? So, yung warm-blooded na, pwede patuloy ang dugo. So, sinabi, hayop at ibon kanya. Anong gagawin? Ito po ay tatabunan ng lupa sa verse 13. So, anong context nito? Bawal kayo ng dugo, dahil ang dugo ang buhay, at itong ginagamit sa dambana na patubos sa mga kailang mga kaluluwa. Tumingin po tayo sa isang mahirap maunawaan, pero hindi actually. Napakasimple lang. The Valley of the Dry Bones. Ano yung context nito? Ang context po nito, ang Israel po ay naging alipin sa Israel, sa Babylon, sa loob ng 70 taon. So kung kayo patay na sa loob ng 70 taon, anong klaseng buto meron nyo? Dry bones. Di ba? Tuloy basahin po natin. Napakasimple lang. Dahil alam natin yung context, so saan natin mababasa rin yung context nito? Sinabi ng Panginoon sa verse 11 at verse 12 na magkagay, sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sangbayan ni Israel. Narito kailang sinasabi ang ating mga buto'y natuyo at ating pag-asing nawala, tayo lubos naman nahiwalay. In other words, matagal na sila sa lupay ng Babylon, so sa kanilang paniniwala, wala na silang pag-asa makabalik. Kaya't magsalita ka ng propesiya at sabi mo sa kanila ganitong sabi ng Panginoon Diyos, narito aking bumusan ng inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa libingan o bayan ko at aking pauwiin kayo sa lupain ng Israel. Nagkaroon ba ng pagkapuin ng mga patay nung bumalik sila sa Israel? Hindi. Ang sinasabi lang niya dito, inilalarawan niya ang Israel bilang patay na sa mahabang panahon at sila'y mga tuyong buto na kanya. Kaya Valley of the Dry Bones. Dito po, yung unang bahagi kanya, ang kamay ng Panginoon ay sumanga sa akin at kanyang dinala ako sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon at inilagay ko sa gitna ng libis. Ito ay puno ng mga buto kanya. Hinakay niya ako sa palibot ng mga yon, napakarami niyo sa libis. At yung yun ay tuyong-tuyo. Siyempre, matagal na silang patay, di ba? At kanyang sinabi sa akin ng tao, maaari mga mabuhay ang mga batong ito, mga butong ito. At ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Muling sinabi niya sa akin, magsalita ka ng propesya sa mga butong ito. At sabi mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, yung pakinggan ang salita ng Panginoon. Para makikinig ang mga buto sa salita ng Panginoon, kung literal ang pinag-uusapan. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos sa mga butong ito, aking papasugin ang hininga sa inyo, at kayo mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng mga litid, babulutin ko kayo ng laman, tatakpan ko kayo ng balat, lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo mabubuhay, at inyo malalaman na akong Panginoon. Sa akin, nagsalita ko ng propesiya, gaya ng ito sa akin, habang ako'y nagsasalita ng propesiya, biglang nagkaroon ng ingay, narito na isang lagutukan ng mga buto, nagkalapit sa buto nito. Ako'y nakatingin, narito mga litid sa mga iyon, ang laman ay lumitaw sa mga iyon, at ang balat tumakip sa mga iyon sa ibabaw, ngunit walang hininga yung mga iyon. Nang ako'y sinabi sa akin, anak ng tamang salita ng propesiya, sa hininga, sabihin mo sa kanyang hininga, ganito, sabi ng Panginoon, manggagaling ka sa apat na hangin o hininga, at tingahan mo ang mga patay na ito upang sina'y mabuhay. Gayon, nagsalita ka ng propesya, gaya ng ito sa akin, at ang hiningay pumasok sa kanila at sila'y nabuhay, tumayo sa kanilang mga paat na isang napakalaking ubo. Hindi ito literal. Ito ay isang pangitahin. At bakit natin malalaman yan? 11 and 12, yun ang context yun eh. Sila'y naging alipin na malayo, matagal na panahon sa Babylon. So kung ito iahambing sa isang patay, sila yung tuyo na yung mga buto nila.
Pero kahit kay kanya namatay na bilang isang bansa dahil siya laging alipin sa Babylon, ang inyong bansa ay mabubuhay na maguli at babalik ko sa inyong lupain. Paano natin nalaman yun? Context. Noong 11 and 12, kung babasahin mo, yun ang context yun. No? So malalaman paliwalag doon sa una. Mahirap intindihin, hindi. Pero hindi tayo meron sa context, isipin mo, nagkaroon ng pagkapuin na maghuli, mga kapatid. Bilang panghuli sa ating pag-aaral, gusto nating tunghayan ang Isaiah chapter 43. Ano ba sinasabi ng kabanatang ito? Ano, ako po ay bagong Kristiyano. Hindi ko maintindihan ito. Pero kung titignan nyo, napakadali. Napakadali kung titignan natin ang konteksto. Ang konteksto ng Isaiah 43 ay hindi sa chapter 43. Ito yung nasa chapter 39. So dito po sa 43, sabi dito, "But now, says the Lord, Elohim the capital," in other words, why is thou the ace? "Who created you, Jacob, and He will form you, Israel." So, sinong kinakausap ng Diyos? Tayo ba? Na dinatnan ng modernong panahon? Hindi. Sinong kinakausap ng Diyos? Ang kanyang bayang Israel, hindi tayo. "I have called you by your name." Hindi ba pinalitan ng Diyos ang pangalan ko, naging Israel, at yung naging pangalan bansa nila? "When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you. For I am the Lord your God, the only one of Israel, your Savior. I gave Egypt for your ransom, Ethiopia and Seba in your place. Since you are precious in my sight, you have honored, and I have loved you. Therefore I'll give men for you, and people for your life." Sa verse 5, "Fear not, for I am with you." Ito yung controversial. Meron man pinag-uusapan itong particular na tao na susuguin ng Diyos? Hindi. Ang sinasabi lang ng talating ito, titipunin ko kayo muli, kanya. Hindi mo ba makita nyo? Sino ba kinakausap sa bansang Israel? Ano mangyari sa bansang Israel? Sila maging alipin sa Babylon. Huwag kayo mag-alala, kanya. Titipunin ko kayo muli. Masahin po natin. "Fear not, for I am with you. I will bring your descendants." Sino yung descendants? Dahil ito ay naging 70 years. Tandaan natin. So yung mga bansang Israel na nakarating sa Babylon, marami doon patay na. 70 years sila naging alipin eh. Yung halimbawa, for the sake of argument, 20 years old ka pumunta sa Babylon, sa 70 taon, naging 90 years old, patay ka na. Si Daniel nga, teenager nung napunta sa Babylon, pero nung isulat na niya ang muling bahagi ng Daniel, matanda na siya. Yung muling bahagi ng Daniel, matanda na siya. Tuloy po natin. Anong larawan dito? Ang bansang Israel ay nagsipangalat sa buong kaharian ng Babylon. So, meron nasa Hilaga, meron nasa Timog, meron nasa Silangan, meron nasa Kanluran. So, anong gagawin ng Diyos? "Fear not, for I am with you. I will bring your descendants from the east and gather you from the west. And I will say to the north, give them up. And to the south, do not keep them back. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth." Ano pinag-uusapan nito? Titipunin niya muli ang kanyang bayan. Bakit? Ano mangyayari? Ang context po nito ay dito po sa Isaiah 39. Anong nangyari sa Isaiah 39? So ito po si Haring Hezekiah. Mayroong mga taong galing sa Babylon at pinakita niyang buong kayamanan ng kanyang kaharian. So, basahin po natin. "At the time, Merodach Baladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and a present to Hezekiah, for he heard that he had been sick and had recovered." So, hindi sila magkaaway. "And Hezekiah was pleased with them and showed them the house of his treasures, the silver and gold, the spices and precious ointment, and all his armory, all that was found among his treasures. There was nothing in his house or in his dominion that Hezekiah did not show them." Ngayon, lumapit si Isaias. "Then Isaiah the prophet went to King Hezekiah and said to him, What did these men say? And from where did they come to you?" So Hezekiah said, "They come to me from a far country, from Babylon." So dito Pilipinas, Babylon po ito, Babylon. "And he said, What have they seen in your house?" So Hezekiah answered, "They have seen all that is in my house,
There is nothing among my treasures that I have not sown them. Then Isaiah said to Hezekiah, Hear the word of the Lord of hosts. Behold, the days are coming when all that is in your house, and what your fathers have accumulated unto this day, shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, says the Lord. And they shall take away some of your sons, and we will descend from you, whom you will beget, and they shall become eunuchs in the palace of the king of Babylon. Ganyan. Anong konteksto nito? Sabi niya, darating ang panahon, ganyan, dadalhin ang iyong mga anak sa Babylon. So ngayon, yung 40, 41, 40 hanggang 43, pinagpaliwanag doon ng Diyos, so sabi niya, huwag kang mag-alala, sabi sa verse 43. Kahit kayo mapupunta sa Babylon, maging alipin doon dahil sila magiging makasalanan, sila isasamba sa mga Diyos-Diyosan na kinapupuotan ng Diyos. Huwag kayong mag-alala, ibabalik ko kayo kanya muli. So yung Ezekiel 37 at saka yung Isaiah 43, pinag-uusapan nila parehong bagay. Ang pagkakaiba, doon sa Ezekiel, nandun na sila sa pagkalipin. Sa Isaiah, wala pa. Iniuhula pa lang ang pagkalipin na yun. So paano natin naunawaan yun? Context. So kung minsan ito yung paraan ng pagtsatsaga ng pag-aaral. Familiarity sa Biblia. Kaya basahin ng Biblia. Basahin na natin basahin. Sa maging familiar tayo sa Biblia, mas madali sa atin. Isipin nyo, chapter 39, verse chapter 43, magkaugnay yun. Doon sila nanggagaling yan. Bakit sila titipunin? Sapagkat sila makarating sa kaharian ng Babylon. Di ba? So ito po ang napakaganda sa ganitong pag-aaral tungkol sa konteksto. Meron pang bahaging konteksto ng pag-aaralan po natin. Ito pong pinag-uusapan natin. Ito yung immediate context ng isang salita o isang talata o mga grupo ng talata. Pero meron pang ibang bahagi ng context na makikita natin. Ito yung binanggit yung far country Babylon. In other words, pag binabasa natin ng Biblia, hindi natin ginagamit ng modern geography. Yung panahon na yun, walang aeroplano, walang kotse, walang bus, walang tren. Naglalakbay ang mga tao sa pamamagitan ng hayop na napakabagal. So, distansya po ng Babylon, yun ang Iraq ngayon, at ang Israel sa pasalukuyang panahon ay malapit lang. Kaya nga nung nagkaroon ng Gulf War, nung early 2000 something, nakarating Scud missile sa Israel, di ba? Short distance missile lang yun. Pero sa panahon na yon, na walang aeroplano, walang mabilis na kotse, walang mabilis na bus, walang tren, ang ginagamit na ipaglalakbay, yun ay marayong lupain. Naglakbay po si Abraham patungo sa Canaan, yun ay kumulang 1,000 kilometers. Isipin nyo, ito'y mula sa Pasay City hanggang sa Tacloban. At kung kayo nakasakay lamang ng hayop, gano'ng katagal yun? Makarating sa Tacloban, matagal yun. Pero sa modernong transportation, kung magbabas ka, yun ay approximately 36 hours. Kung kayo mag-aeroplano, wala pang isang oras yun. Kung magbabarko, kailang araw yun. Pero sa panahon ni Abraham, yun ay ilang taon o ilang buwan na paglalakbay. Kaya malayong lupain. So tala po tayo dapat tayo matuto sa ganitong paraan. Dahil tayo po ay kinakailangan matuto sa ating sariling paraan. Hindi lang tayo palaging umaasa sa iba na tuturo sa atin. Tandaan natin, pag may nagtuturo, may obligasyon nakikinig. Kailangan tingnan natin kung ang mga bagay natin napakinggan ay yan tinuturo ng Biblia. Paano mo malalaman nyo kung hindi mo alam ang Biblia mo? Kahit hindi ka mangaral, kailangan alam mo ang Biblia mo. Kaya ito yung paraan na makakatulong sa ating pag-aaral sa Biblia. Ako po, hindi tayo spoon feeding. Kailangan malaman sa iyong sariling paraan kung ano sinasabi ng Diyos. Diba? At ang mahalagang bahagi niyan at sangkap ay yung context. Sana po lang katulong po sa inyo. Kung meron kayong katanungan, pwede naman po kayong magtanong. Wala lang po bayad yun. Maganda nga po, nagtatanong tayo, mga kapatid. Siyempre, yun ay bahagi po ng ating pag-aaral. Napapansin ko sa mga tao,
Yung walang kakwenta-kwentang mga post, yung pang maraming views. Hindi ako nagtataka doon. Alam ng Panginoon yun eh. Sabi nga niya, kakaunti lang kayo makasumpo ng katotohanan. Eh, paano nila masusumpo yung katotohanan? Iba yung tinitignan nilang mahalaga sa buhay nila, di ba? Pero nakatuon tayo sa Biblia, makikita natin ang katotohanan. Siyempre, makikita natin ang katotohanan. Tingnan po natin ang mga bumati. Kung hindi po kayo pwede sa live, pwede kayong pumunta sa Facebook ng Angeles City Southside Church of Christ. Dinadownload po rin ni Brother Richard. Kaya sa YouTube, Angeles City Southside Church of Christ. Pumunta po kayo nun. May kita pong 1,000 videos ang na-accumulate mula pa noong 2022 dahil nung magmula po ng pandemic hanggang sa panahon natin ngayon. So si Leonito Torliza, kapatid, na iba garabi, kadakayami, kakabsat, sinasabi niya sa atin, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Si Brother Leonito Torliza ay ulit-ulit, nung kami po yung mga, mas may edad siya sa akin, maaling mga ilang taon, hindi ko alam kung 10 taon, pero pareho kami nagsimulang maging mga ngaral noong 1980s. Kami po yung nagkikita palagi sa Baguio City, pag may mga kanong nagtuturo doon, at kami yung mga mapagtanong. At dahil wala kaming alam eh. Wala ng panahon na yon, hindi kami nakakatulog dahil po istorya mangyayari sa oras ng gabi. Brother Noel Tanyales, ito po yung mga sa Dasmariñas. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Si Aljon Acampo, taga Dubai. Good evening po. John Bautista, ito po yung ating kaibigan, magiting na mga karal na taga Cabanatuan City. Hello to all, si Brother Calvin Collis. Good evening, Brother Rody. At sa lahat na nanonood ngayon. Sabi dito, to God be the glory. Maraming salamat, Brother Calvin. Edwin Delfino Villamayor, maganda ngayon po sa ating lahat. Ito po isang dating kaalim sa Angeles City, kasama ni Brother Noe at kanyang pamilya. Pero bumalik na sila sa Dolores, Quezon at meron pong gawain po sa lugar na yon. Reggie Marguer, Arguelas, good evening, Brother. Antonio Ornedo, ito po isang kapatid ng bingi. Hindi naman din siya pinagtatawanan, pero meron silang kongregasyon sa Pasay City. Bilmar J. Mark, magandang gabi po. Ito po yung taga Satampalay. Linda Villamin, magandang gabi po, Brother Lordy sa lahat. At dito ay Mlanganlale, ito yung ating kapatid sa Mabalacat. Good PM po, mga kapatid. Maraming salamat sa inyo lahat. So tayo po ay magkano ng ating mga closing na maawit. Nagaling na po kay John Rogers. Alas, and did my Savior bleed, and did my Sovereign die? Would he devote that sacred head for such a worm as I? Was it for crimes that I have done he groaned upon the tree? Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. Well might the sun in darkness hide and shut his glories in, when Christ the mighty Maker died for man the creature's sin. Thus might I hide my blushing face while his dear cross appears. Dissolve my heart in thankfulness and melt mine eyes to tears. But drops of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Dear Lord, I give myself away, 'tis all that I can do. At the cross, where I first saw the light,
'Twas there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Meron pong katanungan si Brother Lito Lacalan, ano po? Ito po, nasa bandang uli kanya. Pwede po ba kahit na hindi ka mangaral, maliligtas ang Kristiyano kanya? Yung pong panahon ng kasalukuyang sinusulat pang salita ng Diyos, kinakailangan talagang, tanging paraan lang yung pangangaral. Siyempre, verbal preaching, katulad ng ginagawa natin ngayon. So, kinakailangan mangaral kasi isang tao at turuan mo siya para maligtas siya. At the same time, nung wala pang nakasulat na Biblia, ang ginamit na paraan ng Diyos para tumibay ang mga Kristiyano na mga tao naging Kristiyano na ay sa pamagitan ng spiritual gifts. Pero nung nabuo na ang buong kalooban ng Diyos na isulat ng buong Biblia, nawala na po yung mga kaloob na yun. Sa panahon po natin ngayon, combination po yan. Kailangan pa rin tayong mangaral sapagkat yan ang pinili ng Diyos na paraan para maligtas sa mga tao. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 1, sa pamagitan ng kamangamangan ng pangangaral, dahil ang pagtingin ng mga Grego sa pangangaral, ito yung kamangamangan kanya. Hindi lang maunawaan bakit kailangan mamatay ang tao para maligtas siya. So kamangamangan kanya na. Sa panahon natin ngayon, nagsulat na yung Biblia. So ang isang Kristiyano, meron siyang obligasyon makinig sa anumang pangangaral ng salita ng Diyos. Sa araw ng linggo, yung ganitong ginagawa natin, o araw ng Miyerkules kung may midweek Bible study. Pero ganun pa rin sa kanyang sariling paraan, kailangan siya magbasa. Kailangan siya magbasa sa Biblia para sa karagdagang pagpapatibay sa kanyang sarili. Hindi lang pwede tayong umasa sa narinig nating nangangaral. Kailangan din nating basahin sa ating sariling paraan ang salita ng Diyos. Dalawa po yun. Dahil kaya nga meron tayong Biblia. Doon tayo lalago sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Tingnan po ninyo at basahin natin. No po? Tingnan ko lang po aking Tagalog Bible. Tingnan po ninyo sa Aklat na Magawa, chapter 17, verse 11. Ito yung mga taong hindi mga Kristiyano. Ito yung mga Hudyo na taga Berea. Hindi sila mga Kristiyano. Pero alam nila ang lumang tipan. So sa pangangaral po ng mga ni Apostle Paul, ipinapangalan siya ang ating Panginoon Kristo. At definitely, merong silang binabagit na mga puhula tungkol sa ating Panginoon na tupad ng ating Panginoon. Katulad po sa Gawa chapter 2, bumanggit si Apostle Pedro kasama ng labing-isa yung mga hula na binanggit ni David tungkol sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon upang siya lumuklok sa trono ng Diyos. Di ba? Ganon din sa 17 verse 11. Kaya nung makapangaral ni Pablo, ngayon ang mga ito higit na mararangal kaysa sa mga taga-Tesalonica sapagkat tinanggap nilang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw magkasulatan kung tunay nga yung mga bagay na ito. So, dalawa po yan. So, kung ibig sabihin ni kapatid na nito, pwede ka mamaligtas, hindi ka sumamba at makarinig sa pangangaral, hindi ka maliligtas. Dahil lumalabag po tayo sa kautusan ng Panginoon na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon. So, kaya nga tayo po ay miyembro ng isang local church. Yun po ang batas ng Panginoon. Kailangan tayo maging kaanib sa isang local church. Doon tayo maglilingkod sa Panginoon sa konteksto ng isang local church. At doon tayo ay nagkakaroon ng pagkakatipo para magpatibayan tayo sa isa't isa sa pamagitan ng pakikinig at pagtuturo ng salita ng Diyos. So, kailangan po lang may pangangaral para maligtas ang mga Kristiyano, para lumago sila sa kaalaman at magawa nila ang kalooban ng Diyos. Paano natin gagawin ang kalooban ng Diyos natin alam? Kaya kailangan ng patuloy na pagtuturo at pangangaral kahit sa mga Kristiyano para mapatuloy sa kalagayan nila na sila ligtas sa harapan ng Diyos. So, hindi pwedeng maligtas kung walang pangangaral. Unang-una, yun ang paraan ng Diyos na binigay sa paraan para maikalat ang Ebanghelyo sa pamagitan ng pangangaral. Pero kahit Kristiyano ka na, pinapangaral pa rin sa iyo ang salita ng Diyos. Ito tinuturo sa iyo ang salita ng Diyos
para tumibay ka sa pananampalataya. Kaya binigyan mga evangelista at mga pastor at mga apostol, mga propeta kanya at mga tagapagturo. Siya katitibay na mga kapatid sa gawaing paglilingkod sa Diyos kanya. So inihahanda natin ang mga kapatid sa gawaing paglilingkod sa pamagitan ng pagtuturo at pangangaral. So hindi ka maliligtas kung hindi ka... Ako ibig sabihin niya, Pastor Brother dito, kung Kristiyano ka at hindi ka nangangaral ng Ebanghelyo, kayo maliligtas. Good question, kung yan ang ibig sabihin ni Brother Lito. Obligasyon natin mga Kristiyano mangaral, hindi lang po yung preacher. In other words, kailangan rin tayong matuto kung paano natin ituro yung Ebanghelyo sa iba. Obligasyon ng bawat Kristiyano yun. Ito po yung matatagpuan sa Mateo chapter 28. Palagay ko yung nag-ibig sabihin ng Brother Lito na po. Sa Matthew 28, verse 19-20, pasinin po natin. Kaya sa paghayo ninyo, gawin niyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, bautisman niyo sila sa pangalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos sa inyo, narito ay kasama niyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ano ang isang bagay na inutos ng Panginoon sa mga apostol na katulad sa atin? Pangangaral ng Ebanghelyo. May halimbawa po, yung Acts chapter 8, yung mga kapatid sa Jerusalem na nagkaroon malaking pag-uusig, yung mga apostol na iwan sa Jerusalem, sila nagsipangalat na nangangaral kanya. Obligasyon po natin yun. Yung minsan din natin binibigyan ng pansin yan. Pero obligasyon natin yan actually. Hindi ba tayo maliligtas? Malamang hindi kung hindi natin gagawin yung obligasyon na yan. Di ba? Kung tutuusin. Parang kung hindi ka nagbigay na maayos sa Panginoon sa linggo, maliligtas ka ba? Hindi rin. Kung di ka na umaawit ng maayos, wala sa Espiritu, maliligtas ka? Hindi rin. Kung di ka nakikinig sa pangangaral, maliligtas ka ba? Hindi rin. So ito po isang kabuuan ng kalooban ng Diyos na kailangan natin gawin. At kasama po yung pangangaral ng sa iba. Bilang isang matibay na batayan sa Hebreo, panghuli po, excuse me, dahil lumampas na tayo sa oras actually. Although wala naman talagang takdang oras po nito. Yung sa Hebreo chapter 5, pasinin natin. Ito po ang konteksto po nito. Matagal na kayong Kristiyano kanya eh. Matagal na kayong Kristiyano kanya. Dito po sa 5, verse 12, sapagkat bagaman sa panahon ito'y dapat na kayo mangguro na. Ito ba tumutukoy sa mga preacher? Hindi. Mga ordinaryong Kristiyano lang. Kailangan muling may magturo sa inyo na mga unang simulayan ng aral ng Diyos ay nangangailangan ng gatas at di ng pagkain matigas. So, expected ng Panginoon habang tumatagal tayo sa pananampalataya, makapagtuturo rin tayo sa iba. Not in the sense of public teaching, na hindi lahat ay maging guro sa ganung paraan, pero privately, personally, sa ibang mga tao. Ipangaral natin, turo natin ang Ebanghelyo. Maraming salamat sa inyong tanong, Brother Lito. Sana po nasagot ko ng ayos ang inyong katanungan. So tayo po ay magtatapos sa pamagitan ng panalangin. Ang mga sana po ang ganitong gawain ng modernong teknolohiya na aming naituturo, na ipapangaral ang inyong salita sa ganitong paraan ay makakatulong po na maikalat ang Ebanghelyo at makapagpatibay sa mga Kristiyano nakikinig. At kung may mga hindi Kristiyanong nakikinig, sana po sila magkaroon interes na malaman nila ang Ebanghelyo na sinyong kapangyarihan sa kaligtasan ng mga sumasampalataya. Ama, kami po ay bigyan niyo kami ng kasipagan at ng buong kalooban na makatulong kami sa gawain ng pagliligtas. Patawarin po niyo kami, Ama, sa aming mga pagkukulang na aming nagagawa. Naway tulungan niyo kami na alisin namin ang anumang bagay na dapat naming iwanan na taliwas sa inyong kalooban. Dinadalain po namin ng Diyos ang mga kapatid na nasa kapigatihan, na wala na mahal sa buhay, o may sakit. Dinadalain po namin sila o Diyos, so saan sila gumaling, kung may kagalingan pa. At walang kagalingan, sila sana maging matatag sa kailang pananampalataya. Dinadalain din po namin o Diyos ang mga mangaral, na sana sila lalo pang maging masigasig sa gawain ng pangangaral. At dinadalain din po namin ang mga namumuno po sa aming pamahalahan na sana'y
magkaroon silang karunungan, makapamahal ng maayos, para kami magkaroon ng katiwasay at kapayapaan sa aming bansa at makapaglingkod kami sa Diyos sa inyo sa matiwasay at mapayapang paraan. Ama, itulutan niyo, magpatuloy po ang gawain na ito. Sana biyaan ninyo ang gawain ng pangaral ng inyong Ebanghelyo. Ang mga bagay tayo na iningi, sa kinabahan sa Kristo, na Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless. Take care.